Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unang-una, pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, mga masugid naming mag-aaral, tayo po ngayon ay sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa tamang pagbabasa ng ilan sa mga maikling mga chapter mula sa Banal na Quran. Tayo po ngayon ay nasa Aralin 4 na, alhamdulillah, at inaasahan natin inshallah na ito po ay maging mapadali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-aaral, at ganun din na tayo ay matuto na basahin ito ng tama inshallah. Tulad po ng ating nakagawian ay babasahin natin ang Surah Al-Ikhlas, at kung ano man ang dapat nating linawin dito sa tamang pagbabasa niya, inshallah ay babanggitin natin. At ganun din kukunin natin ang transliteration nito, at yung bandang huli ay papaliwanag natin kung ano yung meaning ng Surah yung Aralin 4 na ito. So ang kung saan yung ating pag-aaralan ay ang Surah Al-Ikhlas. So inshallah ay babasahin po natin ito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد Qul huwallahu ahad. So mapapansin po ninyo yung pagbasa natin ng Qul, okay? So sukun po ito, ibig sabihin yung hindi natin wala siyang vowel, okay? So kaya ang pagbasa dito ay Qul lang, okay? Qul huwallahu ahad, ahad, okay? So dito po sa huwallah, Allah, so babasahin po natin ng ganung pagbasa, huwallahu ahad, ahad. So yun po, yung ahad ay makikita po ninyo na siya ay alif siya, okay? Tapos dito ahad, okay? So kinukuha, sabi po natin yung ha ay kinukuha po natin ito sa bandang lalamunan natin. Ang letrang ito ay hinuhugot natin dito sa bandang lalamunan, okay? Qul huwallahu ahad. So ganun po yung pagbasa dito sa una. Pangalawa, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. So dito po, ang pagbasa dito, yung sod ay ito po yung medyo yung mabigat na babasahin natin na sod, okay? So hindi po siya sin. Okay, so kailangan yung pagbasa dito para makuha natin ang tama, sabi natin ay ibibilog mo ang bibig mo, bibilugin mo ang bibig mo para mabasa mo ito ng tama.
Allahus Samad. Okay, ganun po. Allahus Samad. Yan. Pangatlo, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Okay, so dito po sa lam ay sukun po siya, kaya yung pagbasa natin dyan walang bawal. So binabasa lang natin ng lam. Okay, ganun din po sa yalid. Okay, yalid, dito po sa yalid ay sukun din siya, so hindi rin natin siya binabasa. So kasi wala siyang bawal. So ang pagbasa lang sa kanya ay lam yalid, ganun lang. Okay, tapos walam, so sa walam sukun din siya, walam yulad. Sukun din yung mim dito, kaya walang bawal na binabasa dyan. Walam yulad. So ganun po yung pagbasa. So ulitin natin. Lam yalid walam yulad. Ganun. Okay? Lam yalid walam yulad. Okay. So pang-apat, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. So dito, kailangan nating malaman dito. Okay? So dito rin sa mim, letrang mim. Okay? So sukun din siya. Walam, ganun din ang pagbasa dyan. Walang vowel. Yakul, okay? Yakul, so yung letrang nun po dito hindi natin yan binabasa. Bagkus direkta tayo dun sa lahu. So inshallah mapag-aralan nyo kung bakit ganun. Okay? Pero ngayon, hindi natin babanggitin yon para hindi kayo malito. Okay? Walam yakul lahu kufuwan ahad. So ganun po yung pagbasa dyan. Yakul lahu. Direkta po dito sa lam. Okay? Lahu. Okay? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dito po ay sa hu ay dito meron pong mad ito. Okay? So binabasa natin ito ng mahaba. Okay? May haba siya na pagbabasa ng 2 segundo, mga ganyan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. So dito kufuwan ahad. So dito po sa kufuwan, lagi po nating tandaan dito na ito pong fu, okay? Kufuwan. So meron po siyang hindi po ito sukun, okay? So meron ito po ay damma. So yung kalimitan kasi nagkakamali dito, nababasa nila ito ng sukun. Ibig sabihin yung pagbasa nila ay kufwan. So mali po yon, yung kufwan. Okay? Kasi nga ang fa dito, ang letra ng fa ay meron po siyang vowel. At yung vowel niya ay damma. Okay? Damma. So ang pagbasa dyan ay kufuwan. Okay? So walam yakun lahu kufuwan ahad. So ganun po yung tamang pagbasa dyan. Okay? So tandaan po ninyo yon, sa kufuwan ay meron po siyang vowel na dhamma. So kailangan mabasa natin yun, kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, ulitin natin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. So yun po yung pang-apat. So inshallah ulitin natin pangkalahatan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad,
ولم يكن له كفوا أحد. Okay? So, pangkalahatan na basa po natin, inshallah. So, mapapansin po ninyo mga kapatid, sa pagbabasa natin dito, dagdag na kaalaman, ay yung mga dulo po niya, makikita ninyo, ay lahat po yan ay letrang dal. Okay? Letrang dal. Yan po. Dal. Ito, dal din. Dal. Okay? At yun, dal. So, sa ganito, pag mapapansin nyo, pag binabasa natin siya, mayroon siyang nagbabounce tayo. Okay? Meron siyang bounce. Yun po yung tinatawag na kalkala. Okay? So, ang pagbasa dyan ay binabasa mo siya ng may bounce sa dulo. Okay? So, pakinggan po ninyong mabuti. Qul huwallahu ahad. Ahad. So, mapapansin po niyo yung d sa dulo. So, yun po yung tinatawag na kalkala. Okay? So, kabilang po yung letrang dal sa mga letra na nilalagyan ng kalkala pag binabasa. Kapag ito ay sukun. Okay? Kapag siya po ay sukun. Okay? Ibig sabihin, ito mayroon siyang baris dyan talaga. Pero kapag binabasa mo kasi siya sa huli, ay nagiging sukun na lang siya. Okay? Kung hindi mo siya dinudugtong. Okay? Nagiging sukun lang siya. So dito, kapag binasa natin, nag-i-stop tayo dito. Kaya nagiging sukun na lang siya. Ibig sabihin, nawawalan na yung vowel niya. Okay? Nagiging walang vowel. Okay? Nagiging wala siyang vowel. So, kapag humihinto tayo dito. Okay? Kapag humihinto tayo. So, basahin natin ulit. Qul huwallahu ahad. So, yung d sa dulo, yun po yung tinatawag na kalkala. Allahus samad. D. Okay? Allahus samad. Yun po, yung d sa dulo, yun po yung kalkala. Lam yalid wa lam yulad. Tignan niyo dito, sa dal dito, meron din siyang sukun. So, kalkala din yan. Lam yalid wa lam yulad. D. Yun po yung kalkala. Okay? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. D. Yun pong d doon sa dulo, ayun po yung tinatawag nating kalkala na nagbabounce pag binabasa. Okay? So, dadako po tayo dito sa transliteration. Surah Al-Ikhlas. Okay, ito po yung kanyang kabanata. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? Qul huwallahu ahad. So, dito mapapansin nyo, hindi po ito binabasa ng dobleng letrang A. Okay? Ang ibig sabihin dito, medyo mahaba siyang basahin. Okay? Kaya pagbasa sa kanya, Qul huwallahu ahad. Okay? Ahad. So, tandaan po ninyo dito sa ahad, yung ha, okay? Ay dito po kinukuha ito sa ating lalamunan. Ahad. Okay? Ahad. Yan. Kung mapapansin po ninyo yung mga gansa, okay? Yung mga hayop na gansa, kapag sila ay, ito po yung malaking parang mga pato na malalaki. Okay? O kaya yung mga pato, ganyan din sila mag-pronounce ng kanilang letrang ha. Okay? Ha. Okay? Yan. So, kinukuha nila ito dito sa kanilang lalamunan. Number 2, Allahus samad. Yan. Allahus samad. So, dito rin, ang ibig sabihin niya dito sa letrang double A dito ay mahaba siyang babasahin. Okay? Number 3, lam yalid wa lam yulad. Ganyan. Lam yalid wa lam yulad. Yan. Number 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay? Walam yakul lahu kufuwan ahad. So, yan po yung pagbasa natin sa transliteration niya. At dadako po tayo mga kapatid dito sa kahulugan ng Surah Al-Ikhlas. So, ang ibig pong sabihin ng Ikhlas ay ang
kadalisayan. So, ito pong pangkalahatan mga kapatid, ito pong Surah Al-Ikhlas ay napakahalaga po sa ating bibigay ng pagbibigay ng pahayag ukol sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung gusto nating mai-share sa iba kung ano yung mga katangian at yung mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, na mga dakila, ay alamin po ninyo na ito po ay makikita nyo sa kanyang maliit na sura na sinasabi natin, pero kung titignan po natin ay naglalaman po ito ng mga mahalagang katangian, mga dakilang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pong Surah Al-Ikhlas. So, at dahil na po dito ay ito rin ay tinawag na Ikhlas. Okay? Ibig sabihin ang kadalisayan, ang tinatawag nating pagpapadalisay ng gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong tinatawag na Ikhlas. So, ang Surah Al-Ikhlas ay meron po itong tinatawag na sababun nuzul. Ito po yung sinasabing dahilan kung bakit ibinaba itong mga chapter, okay? Mula sa banal na Quran o kaya mga bersikulo mula sa banal na Quran. So, mayroon po itong sababun nuzul, dahilan kung bakit ito ibinaba. At ito po ay dahil ang mga musyrikun sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga hindi mananampalataya, ay nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okay, na sabi sa kanya, unsub lana rabbak. Ibig sabihin, sabihin mo sa amin kung ano yung katangian, okay, ng iyong Panginoon. So, itong pagtatanong na ito ng mga musyrikun o kaya tinatawag nating hindi mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi para mangalap sila ng kaalaman. Hindi para sila ay magkaroon ng kaalaman. Bagkus ang ginagawa nila na pagtatanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa katunayan para ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pahirapan, o kaya para ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gawan nila ng masamang imahe para sa mga tao. Ibig sabihin, parang ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya kayang bigyan ng katangian o kaya bigyan ng hindi niya alam kung ano yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, ganun yung pagtatanong na palaging ginagawa ng mga hindi mananampalataya na para ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sirain, para ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pahirapan sa kanyang pagbibigay o pagpapahayag ng Islam sa mga tao. Pero, syempre, yung pagtatanong na ito ay sinasagot pa rin ng tama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung isa sa mga katangian na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay napakabuting tao. Okay? Kahit na ang ibang mga tao alam niya yung intention nila ng pagtatanong, o kaya alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung intention ng gawain ng ibang tao para sa kanya, ay ginagawa pa rin niya kung ano yung tama. Okay? Na kung saan ito yung ibinigay o ito yung pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. So, ito po ay isa sa mga katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasagot niya ng tama yung katanungan ng sino mang magtanong sa kanya. Alin man silang, kung saan man silang reliyon o
o yung kung ano man yung kanilang reliyon. Okay? So yun po yung isa sa mga katangian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung siya ay tinanong kung ano yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay dito naman ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung surah Al-Ikhlas. Itong chapter na ito mula sa banal na Quran. Okay? So una, sabi sa kanya, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, o Propeta Muhammad, siya ang Allah. Okay? Siya ang Allah, ang nag-iisa. So dito, sa katunayan, ito ay ang pag-address dito kung sino ang kinakausap ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero papasok na rin dito ang lahat ng mga tao. Okay? Ang lahat ng mga tao. Sabihin mo, okay? Siya ang Allah, ang nag-iisa. Okay? Sabihin mo, o Propeta Muhammad, siya ang Allah, ang nag-iisa. So ito po yung ipinakilala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na siya ang Allah. So ito po yung pangalan niya. So wala pong may pangalan na Allah maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito po ay hindi katulad ng pagtawag ng iba ng ama. Okay? Okay? Hindi po siya katulad ng katawagan na ama. So yung ama po ay katunayan, hindi po ito pangalan. So ang pangalan ng Allah ay tinawag niya ang kanyang sarili na Allah. Okay? So ganun din po yung sinabi niya kay Propeta Musa o Moises alayhi salam, di ba? Na sinabi niya, Innani anallah. Sabihin mo, sabi niya, tunay na ako ang Allah. Okay? So ito rin yung pinakilala niya kay Propeta Musa o Moises alayhi salam. Ang nag-iisa. Okay? Ahad. So ang ibig sabihin ng ahad ay nag-iisa. Okay? Yan po yung una. Pangalawa, Allahus Samad. Ang Allah ang sandigan ng lahat ng nilikha. Ang Allah ay ang sandigan ng lahat ng nilikha. Ibig sabihin, walang hindi dumitipindi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga nilikha. Okay? Bagkus ang kanyang mga nilikha, lahat ng kanyang mga nilikha ay dumidepende sa kanya. So, kailangan po maging malinaw yun sa atin. Ibig sabihin, ang Allah hindi siya dumidepende sa kanyang mga nilikha, bagkus ang kanyang mga nilikha, mga tao, at kasama na doon ang lahat ng kanyang mga nilikha ay dumidepende sa kanya. Okay? Wala po ni isa mang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi dumidepende sa kanya. So lahat po ay dumidepende sa kanya. So kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa mga sinasabi niya sa kanyang banal na Quran, okay? Sinasabi niya sa banal na Quran na hindi niya kailangan mula sa mga tao na siya ay pakainin. Okay? Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya kailangan ito. Walang pangangailangan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, hindi siya nagkaanak, okay? At hindi siya ipinanganak. So, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. So, ang ibig pong sabihin nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala po siyang anak, at ang Allah subhanahu wa ta'ala din ay hindi rin siya ipinanganak. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ang Allah ay hindi po mamamatay. Okay? Isa sa mga ibig sabihin nito, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya mamamatay. Bakit natin nasabi yun? Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya ipinanganak. Kasi ang lahat po ng mga ipinapanganak, ay tandaan po natin na darating po ito ng kamatayan. So tandaan po ninyo yun. Lahat po ng ipinapanganak ay mamamatay. Okay? Lahat po ng ipinapanganak ay mamamatay. Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala, para niyang sinasabi dito na siya ay walang kamatayan. Kasi nga, hindi siya ipinanganak.
Okay? At ganun din wala siyang anak. Okay? Wala siyang anak. So hindi po katulad ito mga kapatid ng mga nilalang, mga tao halimbawa na nagkakaanak, di po ba? Ang nagkakaanak po ay ibig sabihin siya ay mamamatay. At kapag po siya ay namatay, yung mga susunod na kanyang lahi ay magmamana sa kanya. Hindi po ba? Mamanahin niya yung mga ari-arian o kaya anumang mga pagmamay-ari ng namatay na yon. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ganyan siya, no? Hindi siya ganyan. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang katangian niya ay hindi siya namamatay. Okay? Hindi siya namamatay. Kaya walang magmamana sa kanya. So ganun po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya mamamatay kaya walang magmamana sa kanya. So ito po ay base sa mga paliwanag sa mga tafsir na kung saan binigyan nila ng paliwanag kung anong ibig sabihin ng as-samad. Okay? Yung mga iba nating mga scholar, sabi nila ang as-samad, ang ibig sabihin niya ay ito yung ang tafsir nito, okay? Ang sandigan ng lahat, ibig sabihin nito ay itong number 3. Yung hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. So yan yung nilagay nilang tafsir niya, okay? So yung ibig niyang sabihin yung sinabi natin kanina ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nagkakaanak kaya hindi siya mamamatay. At kapag hindi siya namatay, ibig sabihin walang magmamana sa kanya. Okay? Number 4, at walang makapapantay o maihahambing sa kanya. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang kaparehas, wala siyang kahambing. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nag-iisa lamang. Okay? Kasi kung mayroon siyang kapantay o kahambing, ibig sabihin hindi siya nag-iisa sa kanyang kadakilaan, no? So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang kahambing, wala siyang kapantay. So ito na yung kung makikita ninyo sa ibang bersikulo mula sa banal na Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi shay'un wa huwas samiul basir. So ito rin po yung kahulugan niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang kahambing katulad, okay? Sa lahat ng bagay, siya ay tunay na ganap na nakaririnig at nakakakita. So yun po yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, wala siyang kapatay, wala siyang kapantay, wala siyang kahambing, pero siya ay nakaririnig at nakakakita. Meron siyang mga katangian. Merong mga katangian ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero yung kanyang katangian, lagi natin pong alalahanin, yung kanyang mga katangian na halimbawa na sinabi natin kanina, na siya ay nakakakita at nakakarinig at nakakakita, yung paraan ng na siya ay nakakakita at nakaririnig ay hindi po katulad ito ng paraan, okay, o kaya katulad ng ating pagrinig at pagkita. Okay? Hindi po ito katulad ng ating paningin at pandinig. Okay? So, yun po yung dapat nating alalahanin. Kasi may mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? May mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay yung lahat ng kanyang katangian ay katangian na kung saan nababagay sa kanya. Okay? Katangian na ito ay nababagay lamang sa kanya. So hindi po ito katulad ng katangian ng mga kanyang mga nilikha, tao man o kaya yung mga engkanto na kanyang mga nilikha, mga anghel na kanyang mga nilikha o kaya ano pang mga bagay diyan na kanyang mga nilikha. So ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi po natin siya maihambing at maihahalin tulad sa kanyang mga nilikha. So ito po yung kahulugan ng Surah Al-Ikhlas na nakuha natin. So inshallah katulad ng ating
pag-aaral, nakagawian na pag-aaral ay kayo po ay mag-send ulit sa akin ng voice recording nyo sa Surah Al-Ikhlas at inshallah i-check po natin ulit itong mga susunod na mga araw inshallah. Ganun din yung pag-review natin sa next week inshallah. So hanggang dito na lang mga kapatid, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.